Sa panahon ng krisis, parang wala nang bago. Taon-taon, may problema, bagyo, baha, pagsabog ng bulkan. At kasabay nito, pagtaas ng presyo ng mga pagkain, langis, at pamasahe. Ano pa bang krisis ang hindi natin nalampasan? At sa bawat krisis, iisa ang reaksyon natin. Reklamo, takot, sisi. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kung babalikan natin, wala nang krisis na hindi natin nalampasan. Oil crisis, inflation, pandemic, at pati na rin mga sakunang natural. Bagyo, baha, lindol. Pero kung paulit-ulit ang krisis, bakit parang hindi tayo natututo? Madalas, ang unang tinuturo natin, gobyerno. At oo, may malaking responsibilidad sila. Pero hindi doon natatapos ang usapan. Biglang mamamayan, nasa na ba tayo? May paghahanda na ba tayong ginagawa? At hindi natin kontrolado ang krisis. Pero, kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Nag-iipon na ba tayo kahit paunti-unti? Marunong na ba tayong mag-adjust sa gastos? May diskarte ba tayo sa panahon ng taghirap? Hindi lahat ng problema nasusolusyonan ng mga welga. Tuloy-tuloy na pagtaas ng pamasahe at sahod. Minsan, sa halip na gumaan at lalo pa nitong pinapasa ang bigat sa isa't isa. Kung gusto nating tumatag ang lipunan, kailangan natin tumingin sa mas pangmatagalang solusyon. Reforma sa policies na nagpapalakas sa lokal na produksyon, lalo na sa agrikultura. Isipin mo, kung mas pinalalago natin ang sariling atin, mas kaunti ang aasa sa import, mas stable ang presyo, at mas sigurado ang pagkain. Hindi ito madali, pero ang direksyon, isang sistemang lokal na kayang bumuhay sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi madali, hindi lahat may kakayahan agad maghanda. Pero ang tanong, kung hindi ngayon, kailan? Sa huli, ang krisis ay hindi lang problema. Ito ay salamin. Salamin kung gaano tayo kahanda, kung gaano tayo katatag, at kung gaano tayo matututo bilang mamamayan. Kaya, sa susunod na may krisis, wag lang tayong magtanong, sino ang may kasalanan? Tanungin din natin, handa na ba ako? May ginawa na ba ako? Sa bawat presyo, may kwento. At tungkulin nating intindihin ito. Ako, si Joseph, isang sari-sari store owner. Ito ang ating mini podcast na pang 35. Hanggang sa susunod.